Yo, what's up YouTube? Okay, so hindi ko na guys patatagalin guys. So magsasalita na ako guys sa mga nangyari ng mga past a few days na yun. May nagpost yan, nadawit yung pangalan natin, yung pinostan ni Rigo sa page niya, sa Facebook page niya, Ali Toyzon. Okay, so pinost tayo na sinasabi niya na in-scam niya daw. And kasama pa yung pangalan ko guys. Okay? So magsasalita na ako guys dahil yung post niya sobrang maling-mali yung ginawa niya guys. Kasi unang-una pa lang guys, wala akong atraso sa kanya sa napag-usapan nila ng kapatid ko. Okay? So yung sinasabi niya na yan guys, atraso niya doon sa kapatid ko. Okay? Which means may trade sila at meron din involved na money. So yung napagbilan na figure. Okay? So ewan ko kung bakit dinamit ako. Yan, dinamay tayo guys. So ang akin guys, dapat doon sa pinost ni Rigo as Ali Toyzon, sana kinumpleto niya, no? Wala sinabi niya lang na gano'n, na literally, na parang talagang kasama ako doon, no? Yun yung nakakainis doon guys Okay? Kung tutusin guys, wala naman talaga ako dyan sa transaction nilang dalawa. Marami na rin nagpi-PM sa akin, diba? Yung sa may mga, aminado naman ako guys, na may mga atraso talaga ang kapatid ko sa mga customer, okay? Yan, isa na yan, si Ali, o si Rigo, okay? Pero guys, lagi kong sinasabi sa mga nagpi-PM, kita nyo naman, hindi ko kayo kilala. Magpi-PM kayo sa akin, sa akin kayo nag-ano, ang lagi kong sinasabi sa inyo, kung hindi nagre-reply ang kapatid ko, idaan nyo na lang sa legal action. Diba? Sa tamang paraan. Huwag nyo ako idawit dyan. Kasi hindi ko kayo kilala. At the same time, nag-transaction kayo, na wala naman talaga ako. Okay? Kasi yung kapatid ko live seller dati. Okay? So may mga iba pa siya mga atraso sa mga customer niya. Ako naman guys, sabi ko nga sa inyo, hindi kayo magkasama sa bahay. Kanya-kanya kami dito guys. Okay? So kanya-kanya kami ng bahay, trabaho, kita, at syempre sa mga pang-personal na buhay. No? So kumbaga, wala kaming pakialaman sa isa't isa. Okay? Sa mga ganyan. Yung may transaction man siya, hindi ko alam. Ako naman guys, hindi ako live seller. Okay? Seller ako dito sa Japan. Okay? Sa Mercari. Okay? So, literally, hindi ako live seller. Kasi nga, ayoko nga ng ganun kasi masyadong matrabaho at alam niyo naman din, ang dami mga bogus buyer na nabili, diba? Minsan, aabunuhan mo na, kakancel pa. Okay? So, wag natin guys patagalin. Dahil haba lang yung video. So, yun, napost tayo. Dahil nga sa sinasabi niya na ganun, doon pa lang sa pinost niya guys, maling-mali na guys. Dapat pinaliwanag niya. Okay? Siguro yung sinasabi niya na kasama ako doon, siya rin ang reason kung bakit. Dahil yung isa doon sa trade na sinasabi nila, yung sa Android 1920, okay? Na nung dati, nag-PM yan sa akin guys, si Rigo, as Ali Toyzon ha. Nag-PM sa akin, boss, pwedeng pakiusap naman, kausapin mo naman yung kapatid mo si Basiro. Kung pwede ipadala yung 1920. Okay guys, nung una kasi, sabi ko nga sa inyo, ang dami ko rin ginagawa. Ang dami ko mga personal na ginagawa kaso ang daming beses niyang chat sa akin, nakukulitan na ako guys. So ako, tinulungan ko pa nga siya guys Kasi ako na nangulit sa kapatid ko para maasikaso yung Android 1920 niya. Na yun nga sa trading gun daw nga nila. No? Nabili, na okay na. Ready to ship na guys. Okay? And on that time na yun kasi, kaka-release lang din doon yung Ichiban Kuji na Dragon Ball Omnibus, yung last one nga, yung Master Lies ng Fat Boo.
na nakita nyo naman na in-unbox natin sa YouTube channel natin. So, nung nalaman yon, nalaman ni Rigo, meron ako nun. So, bigla nagbagong isip siya guys, okay? So, sabi niya, boss, trade tayo. Okay? Trade tayo. Ako naman, sige, okay lang. Pero boss, okay lang ba? Isabay na sa 1920 yung fatbook ko. Ako guys, hindi ako pumayag. Kasi nga, ang hirap naman nun guys. Hindi ko pa siya nata-transaction. First transaction pa lang yun guys sa trade namin. Okay? Bigla yung gusto niya agad-agad. Isabay ko na agad. Hindi nga ako pumayag guys. Okay? Kasi nga, kung totally, hindi ko pa naman talaga siya kilala. At the same time, first transaction namin sa trade, ganun agad. So medyo ayoko. Okay? Sabi ko sa kanya, kung gusto mo, isip ko yung fatbo. Ship to ship tayo. Okay? Isip mo yung item na gusto mong pag-usapan natin na trade na gusto ko. Pagka-ship mo, isiship ko rin akin. Para sabay tayo magkatanggapan ng item. Sabi niya, gustong gusto ko na kasi makuha, ma-receive daw yung fatbo. Kasabayan yung 1920, hindi nga pumayag. Sabi ko sa kanya, ipaship na lang natin yung 1920 mo. Total kasi yun naman ang kinukulit mo sa akin. Sabi niya, ayoko boss. Kung gusto mo boss, iwan ko na lang sa'yo yung 1920. Sa akin daw. Nung una ayoko nga guys Kasi nga ang hassle sa ganyan. Okay, ayaw ko nga nun. Diba? Kulit siya ng kulit. Kaya ako medyo nabubuisit na rin. Sige na lang. Pinagbigyan ko na. Then, ayaw magpapigil guys Nung una, sige. Sinabi niya boss, by next week, bibiling ko yung trade sana na kasi namin, Kitbu na Master Lice. So, sabi niya, bibiling ko na to boss. Okay, sige. So, nasa akin yung 1920 niya. Dahil nga ayaw nga niya magpapigil. Ngayon, nagbago na isip niya, gusto niya kasama na yung fatbook ko. Ako kasi guys, ayoko talaga. Siyempre, para fair to fair ba? Kumbaga, same time makareceive ng item. Ang hirap kasi guys, fatbook agad yun. Kumbaga, isa yan sa mga gusto ko rin na collection Kumbaga, ang hirap. Kaya nga mas maganda sa pakiramdam, diba, kung same kami makatanggap. At least may inaantay, habang nagantay ako, syempre may inaantay din, diba? Ang pangit nung ako, wala pa akong assurance sa kanya. Ang hirap nun guys. So sa dumating na, umabot na ng mga ilang weeks, puro sinabi niya, boss this week, boss next week, hanggang sa naumay na ako guys. Kasi meron din siyang inaalok sa akin yung SMSP na Super Saiyan na Goku set. Na hindi naman lahat yun overseas, Japan release. May yung karamihan doon puro overseas. 100k nga yung offer niya. Noong una nga ayaw ko. Sa niya boss, kahit 3 gigs 100k bukod pa yung shipping. So pinagbigyan ko na lang. Okay, sige. So, meron pa naman doon yung kahit paano yung medyo mahal doon, yung number 5. So, sige, pinagbigyan ko na. Yun din, isasabay niya din daw yun sa trade. Okay? So, sige. Kanya para isang padala lang. Okay, sige. Hanggang sa yun, sabay-sabay, puro pangako yun, guys. Kahit sino sigurong tao, guys, mapupuno ka na, parang puro na lang pangako, guys. Kaya ako na mismo kumansel nun guys. Ako na mismo kumansel nung SMS na sinasabi niya na in-offer niya sa akin. Kasi puro siya pangako sa akin sa chat. Boss, this week. Boss, next week. Boss, promise talaga this week. Wala nangyari. Kaya ako yung napuno na. Pero ando pa rin yung dahilan na lang ako. Sabi ko, i-cancel ko na lang yan. Kasi kahit napuno na ako, ando pa rin yung sige na lang. Siguro sa busy din. Pero guys, ako rin naman busy din sa trabaho. Okay? So, kung may
pinangakuhan ka na customer, tapos ang dami mo ng beses, diba? Ano ba naman yung magano ka ng araw? Tapos yung sa trade, sabi niya, edi boss, hindi na tuloy. Sabi ko, hindi, tuloy pa rin yung trade. So, sige boss, copy. Okay. Dumating sa mga point na nag-aantay ako ng, wala man lang ka na, bigla mag-chat na lang boss, i-cancel ko na lang yung trade natin sa Kidbo. Dahil may nag-albor daw. Medyo nainis ako doon guys. Kahit sino sigurong tao eh. Doon na nga sa transaction natin sa SMS pinag-fail na, pinagbigyan na kita nun. Kumbaga ando pa rin nirespeto kita. Nagrasonan lang ako kasi kaysa makapagsalita ako na hindi maganda. Tapos doon sa trade din, ganun din. Nagantay lang ako. Ganun bigla niya sabihin. Pero nung that time na yung sinabi niya, nakabili pa ako ng Kidbo noon dito na Master Lice. Dahil nga sa na-trauma na ako doon sa sinasabi niya. Kaya nag-expect na rin ako doon sa trade na yan na makawalang mga. Yun nga yung tama nga hinala ko. And nung after nun, gusto niya agad, isip agad yung 1920. Guys, busy ako dito sa Japan. Alam niya naman, hindi naman ako dito guys bakasyonista. Hindi rin ako estudyante. So may trabaho ako. After ko may trabaho, marami pa akong mga ginagawa guys bukod sa trabaho. So napaka-busy ko rin na tao. Kaya nga ako ayaw ko ng live selling. Dahil nga wala akong time sa mga ganyan. Ang YouTube ko nga guys hindi na ako nag-upload. Lalo na sa unboxing. Dahil nga masyado na akong busy guys. Marami akong inaasikaso. Siyempre businessman din naman ako dito guys sa Japan. Pero hindi live seller ha. Seller ako sa Mercari. So marami akong inaasikaso din after work. Ganun din naman siya, diba? Kaya nga puro nga pangako eh. Pero ako naman, pag may atras, may kompromiso ako na kausap, kahit anong busy ko yan, ginagawan ko ng paraan. Kasi kompromiso mo yan sa tao eh. Kahit lugi na ako sa item, marami na akong ayaw ko lang magsalita pero mga supporter ko yan. Kahit shipping lang, kahit palugi na ako, binibigay ko. Kasi yung ligaya na nabibigay nila sa akin, walang katumbas na pera yun guys. Recently yung King Cold natin, ayan, shipping lang yung parang hiningi ko sa kanya. The rest, ako na. So, EMS pa yun guys ha. So, kumbaga, sa akin, wala na ako dyan. Mabigat dito kay Rigo. Siya na nga yung nangako sa akin, siya na yung may gusto ng ganun. Ako mismo nga, ayaw ko nga. Tapos ngayon sasabihin niya ganun. Tapos pinapalabas niya pa sa comment na parang mahilig mag-unboxing ako pero hindi marunong magbayad. Kailan tayo nagka-transaction sa pera? Kay Vegeta, bayad yun guys. Bayad yan, alam mo yan. Wala akong utang kay Vegeta, bayad yan. Yung sinasabi mga atraso yung pinatago. Alam mo, Rigo, ikaw ang magulo kausap sa atin dalawa. Diba? Kaya ako nung recently, napikon na ako sa'yo. Kasi ang kulit-kulit mo, Rigo. Oh, diba? Sabi mo, boss, kasi masyado na akong talo. Tapos recently, nalaman ko, yung sa trade na pala yun, bootleg pala. Figure Zero, na EX, na Majin Buu. Bootleg pala yun. Pero sa akin kasi, kangkinay na ako, labas na ako. Pero sana, ako, kung magpo-post ka, ilagay mo, kompleto yung detalyado. Ang dami kasi guys na kulang. Doon ako, hindi ko matanggap sa sarili ko yung sinasabi niya. Tapos, lagi niya sinasabi, parang ako, may utang ako sa kanya. From the start pa lang sinabi ko na sa kanya yan guys. Ayoko, isip na natin yung Android 1920 mo. Sabi mo, wag boss, antay mo lang, isisip ko yung trade natin. Kasi yun nga yung gusto kong mangyari guys. Ayoko ng, unfair kasi yun guys eh. Diba? Trade tayo, first transaction natin sa trade. Gusto mo ipadala ko agad sa'yo. Kumbaga,
Kasi hindi ko pa siya totally kilala, guys. Alam niyo yan. Kahit sino naman sigurong tao, guys. First transaction sa trade. Tapos, fatbo yun, guys. Hindi rin biro na item yun. Kahit sino, guys. Kilala niya yung kapatid ko, sila kasi ilang beses nagka-transaction eh, diba? Eh ako hindi eh. Eh doon sa kay Vegeta, bayad kasi yun. Involved yung money. Okay? Doon, bayad ako doon. Alam niya yan? Bayad yan. Yun yung mahirap kay Rigo. Tapos ngayon, pinapalabas niya na may atraso ako sa kanya. Ako kasi guys yung tipo na tao, ang dami nang nag-scam sa akin. Sa mga resin na Broly. Yan, medyo malaki na rin na down payment ko para na-scam. Okay lang sa akin. Hindi ako yung tipong tao na scam, ipupos agad. Hindi, kasi sa akin ng pera lang yan guys eh. Kumbaga sa akin, sige na lang, inintindi ko. Pero kay Rigo kasi, naubos na pasensya ko na dyan. Lalo na yung pinos ako. Na sinabi niya na ganito ganyan. Ang hirap nun guys. Ang hirap nun. Tapos, hindi lang ako ang dinadawit niya, pati yung bunso kong kapatid. Kinulit niya na. Paano yun guys? Grabe na yan. Lagi ko sinasabi sa inyo guys, sa mga nagpi-PM, sa may mga atraso sa inyo yung kapatid ko. Lagi ko sinasabi, kung hindi nagre-reply ang kapatid ko, idaan nyo na lang sa legal action. Hindi yung bigla kayo mangdadamay ng tao. Hindi niya ba alam, pag nangdamay kayo ng tao at wala naman sa inyong atraso, pwede kayong kasuhan. Pwede kayong kasuhan guys. Alam niyo yan siguro. Si Rigo hindi niya iniisip yun. Kung totoo, siya yung dahilan kaya tumagal yung 1920 niya dito sa akin. Tapos ngayon, kailan lang, kahapon, sige, cash na lang daw. Pero yung presyo guys, hindi nakakatuwa, 18,400 pesos. Pesos hindi yen. So kung iano mo sa yen yun guys, nasa 45,000 yen mahigit. Ang bentahan dito guys sa Mercari sa set na yun 35 to 36,000 yen. Okay? Kahit sa mga nagla-live seller, alam ko ang bentahan yun mga nasa 15,000 o 16,000 yung set. Sa kanya hindi, 18,400 pesos. So pinagbigyan ko na lang. Kumbaga, sige, kasi sa akin, ano na ako masyado na akong nai-stress sa mga ginagawa niya. Kahit hindi talaga puro hindi katotohanan yung pinagsasabi niya sa social media sa post, naapektuhan guys yung pangalan ko. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mabayaran ko lang to, ako naman ang re-resback guys. Kumbaga, tapos pagkabayad mo, hindi niya naman niya dinilit man niya sa page niya. Pero doon sa pinost siya sa community, wala. Tsaka wala din siya in-update na, ayan, okay na kami, naayos na. Hindi niya pa rin inamin about doon sa talagang issue na yan. Wala talaga guys. Talagang literal na nahimik lang. Tapos ang dinilit niya lang na post doon sa page niya. Pero sa toy community na group, hindi niya dinilit. Anong klase yun guys? Masyado nang garapal yung presyo na binigay niya, hinihingi niya sa amin. Grabe guys. Sobra-sobra. Nakakaloka guys. Ako minsan guys, hindi ako naging garapal sa pera guys. Diyos ko po. Kung sa kinikita ako sa YouTube, Diyos ko, once a year lang ako kumikita sa YouTube. $100 pati. $100 lang sa isang taon. So, kung nagbibigay man ako ng figure, personal kong pera yun. Ang akin kasi guys, may nabibigyan ako ng figure at nakikita kong tuwang-tuwa, iba sa feeling yun guys. Walang katumbas na pera yun. Ang pera lang yan guys Okay? Tsaka, yun sinasabi niya na ba't ako nasa Taiwan, parang mas mahirap mas mahirap pa sila na nasa Japan? Hindi
Guys, hindi naman dapat yan kailangan pa sabihin yun. Kasi kung sa payabangan yan guys, Diyos ko, easy lang dito guys yung pera. Pero kasi guys, hindi natin kailangan pinagmamayabang yun guys. Bakit pa pagsasabihin yun? Tapos, yung mga nakikisaw-saw din, ganun din. Tingnan nyo muna. Okay? Tapos si Rigo rin naman, may issue rin naman. Kumbaga sa kapatid ko tsaka si Rigo na Ali Toyzon, same sila may mga atraso sa customer. Oh. Kaya masasabi ko sa Rigo, Ali Toyzon, sa mga kausap mo, maging totoo ka. Tsaka wag naman masyadong garapal guys. Wag naman masyadong garapal. At lalo na kung may atraso, kung ikaw yung may gusto nun, tas biglang nadidelete, intindihin mo. Kasi ako, inintindi kita. Kaso napuno na ako guys. Kahit sinong tao. Pag nagsagad ang pasensya mo, hindi nyo magugustuhan. Dahil ako guys, hindi ako plastic na tao. Okay? So ako, galit ako. Galit talaga ako. Kasi ayoko niyan ng ganyang klaseng tao. Doon pa lang sa presyo niya 1920, nasyak talaga ako, 18,400 pesos. Sakit, 'di ba? Oh. Kaya yung 1920 niya dito, dispose ko na 'yan. 'Di ba? Wala na akong pakialam diyan. At ni minsan hindi ako naano sa pera. Okay? Ako pa nga minsan nadadali pero lagi ko sinasabi, babalik naman sa kanila 'yan eh. Okay, pamasko ko na lang sa kanila. So, ganun ako kasi guys. Pero kay Ali Toyzon, iba na yung andar ng utak niya guys eh. Parang, ewan ko. Kung tutusin guys, kaya ko siya idemanda. Totoo lang. Kasi ang dami ko ng mga screenshot na katibayan. Na wala naman talaga. And literally, wala din naman siya may papakita sa akin na may atraso talaga ako sa kanya. Siya ang reason kaya tumagal yung 1920 niya. Siyempre guys, nung biglang sabihin niya na isip agad guys, ang dami kong ginagawa. Okay? Tsaka wala naman din akong dapat obligasyon doon guys. Okay? O ito na lang, sample na lang natin. O ibigay ko yung 1920 kay kapatid kasi sila naman talaga may usapan dyan eh. Diba? So, kung mangyari man yun, kung hindi rin maisip ng kapatid ko, useless din. So, ganun yung sample na yun, sinasabi ko sa'yo. Hanggang ang obligasyon ko lang, ibigay ko lang kay kapatid. Yung 1920. Diba? Kasi wala naman talaga tayo. Kasi yung sinasabi mong transaction natin sa trade, wala naman, puro lang naman paasa yung na-receive ko sa'yo. Diba? Alam mo yan sa sarili mo. Oo. Kaya, yung sinasabi mo na yan, ayusin mo. Linawin mo sa tao. Okay? Doon ako naiinis eh. Hanggang sa nakuha mo na yung pera, masyado na nga garapal na nga yung pera na halaga na yun. Kung tutusin, kung sa trade, refund na lang sa item. Diba? Yung sa bootleg na Figured Zero EX na buo. Diba? Yun lang yung masasabi ko guys. And sa akin, kung may maniwala sa akin, okay. Kung wala maniwala sa akin, okay pa rin sa akin. Basta ako, sinabi ko na, at yan, may mga ilan ako ilalagay dyan na screenshot. So, bahala na kayo. Okay? So ako, wala naman akong pakialam kung may maniwala sa akin. Basta ako, sinabi ko na, nagsalita na ako, dahil yun ang totoo. So, kayo na bahala. So, yun lang. And first, last, and video ko na itong gagawin itong mga ganitong issue na to. Okay? After nito, babalik ulit tayo. Next na upload natin, yung mga Kuji content natin. Okay? So, good luck na lang sa'yo, Ali Toyzon. Sana, wag mo nang gawin sa iba. Dahil, baka sa iba, doon ka na madadali. Okay? Pero ako, pinagbibigyan pa rin kita. Ako kasi guys, lagi kong inisip, sige na lang. Pero nung araw na yan, galit na galit ako kasi okay lang mag-post. Pero
dapat naman kompleto guys. Kahit naman sino naman siguro tao eh. Kung magpo-post ka, dapat yung totoo. Diba? Dapat walang labis, walang kulang, walang sobra. Sakto lang dapat. Okay? Tsaka, lagi niyong tatandaan guys, yung pwede nyong iganyan, i-post nyo or i-demanda nyo, yung may mga atraso talaga sa inyo. Pero kung wala naman guys, nako, dyan kayo mapapahamak. Okay? Kahit saan kayo pumunta, yung tao na sinasabi itadamay nyo, wala naman talaga atraso, baka kayo pa makaso. Diba? Kaya kung ako sa iyo, Rigo, at sa iba pa, mga atraso man, lagi kong sinasabi yan, kung hindi man masagot kayo ng kapatid ko, gumawa na lang kayo sa tamang way na lang. Sa tamang aksyon. Diba? Yun naman eh. Kaysa gumawa kayo ng post, tapos mandadamay pa kayo ng tao, doon kayo mapapahamak. Okay? So yun lang. So yun lang yung video at masyado na rin mahaba. Pero sa akin, sinabi ko lang, tsaka yun naman talaga ang totoo eh. So, yun lang. So, yung pangalan ko guys, ewan ko kung malinis pa, pero kumbaga sa mga may nakakaisip, alam nyo na yan. Tsaka yan yung mga screenshot, nakita nyo naman yan. So, bahala na kayo. Basta ako sa sarili ko, alam ko yung totoo. Okay? So, wala eh. Itong si Rigo eh. Nakuha na yung pera, delete lang do sa page. Tapos sa post sa community, hindi yan dinidelete. At the same time, hindi niya pa rin inaamin. Wala pa rin siya sinasabi, solved na. And meron din siya dapat talaga. Ang laki ng mali niya talaga guys, kung tutusin. Kasi yung trade nila doon sa Figure Zero EX na bull, authentic sa authentic, kapalit sa Android 19 and 20. Okay? Kaso bootleg, kung ako kasi guys, normally kung ako malaman ko, sabi natin hindi mo alam. Pero pag nalaman mo, diba parang nakakakonsensya yun. Tapos, papalitan ng authentic, Android 19 and 20. Diba? Ang ginawa mo, sasabihin mo i-ship. Ako yan automatic kahit yung ibang kausap na okay lang, ako gagawin ko pa rin isip yun kasi para nakakakonsensya yun guys. Kasi hindi sinasabi mo palagi na talo na kasi ako boss. Kailan naging talo ang bootleg guys? Sige nga. Ang bootleg ng Figure Zero EX ng mga nasa 3K plus. Yung 1920 mga nasa 15,000, tapos ang singil mo pa kahapon 18,400 pesos. Sana maging ka, kumbaga sa mga susunod na kausap mo, ayusin mo naman. Kasi baka sa susunod may kung saan ka mapunta, kung ginagawa mo guys, ginagawa mo Rigo. At sa iba rin, huwag masyadong garapal sa pera. Baga lang, okay lang naman tumubo. Part naman talaga yan eh. Pero huwag naman masyadong garapal guys. Okay? Kasi mas nakakakonsensya yan guys. Okay na yung ako masaya ako. Kumikita lang ako ng sakto. Kung nagbebenta mo lang sa Mercari, sakto lang kinikita ako. Masaya na ako dyan guys. At least kumikita ka. Diba? Wag naman natin sabihin na huwag tayong tumubo. Kaya nga tayo nagbi-business eh. Para nga naman siyempre, may kitain tayo. Part naman talaga yan eh. Iba na yun kung hindi ka tutubo. Diba? Pero ako kasi yung sa Pinas naman, so nagbibigay ako, masaya kasi ako pag may nakakatulong ako na nabibigyan ng mga figure. So, iba ang saya kasi guys. Hindi matutumbasan ng pera yan guys. Kung ako nga medyo sobrang laki ng pera ko, cash, no? Kaso, hanggang figure lang muna tayo. Tapos, kumbaga, naniningil man ako, pang shipping na lang sa mga tao. So, yun lang guys. So, after nito, balik ulit tayo sa
content natin sa mga Kuji. Abangan nyo. Siguro yung next upload natin next month na. Yung Kuji ng Dragon Ball. Yung sa April 4. Okay? And titignan natin kung may oras pa ako makapag-unboxing sa aking YouTube channel. So yun lang. So peace out.